So yun na nga no, mga kabisnes, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Gabi na po pala mga kabisnes. So ayun, kakauwi lang namin galing sa KB House. At naalam ko po, napanood nyo na po yung live. Yun nga po, napaalala po sa mga gusto pong magpunta sa KB House. Banggit na rin naman po yan. Message nyo po si Mrs. Kabisnes or mga Ems para kung hindi man po agad mabasa ni ate, is pag kami nabasa yung mga message nyo po, is masasabi po namin kay ate kasi kami po ang maghahanap nun sa messenger niya kasi talagang sobrang dami-dami po. Pasensya na po no sa iba na nagtatampo. Huwag po kayong magtampo kasi sadyang sa dami po ng mga nagme-message kay Mrs. Kabisnes, hindi po talaga niya magawang mabasa lahat talaga, honestly. Kaya yun, pasintabi lang po sa iba. Kasi nga naano rin po yung iba siguro baka nagtampo na. Yun lang. Tapos dun sa mga nagtataka bakit nawala yung upload namin. Ano po kasi yun, hindi ko na ilagay yung mga screenshots kasi sobrang antok ko, hindi ko na pagka-edit. Hindi ko na naayos pag-edit. Ayun, i-ano ko na agad na upload. Kaya pasensya na po. So ayan, ituloy po natin. Ito yung part 2 nung sa live ni Lola Okray, mga kabisnes. Pakinggan nyo po ang kanyang mga sinasabi. Diba? Papahangon mo yan, hindi ako tanga. Para lahat ng ilalabas mong video, papatol ako. Kami yung nananahimik. Bilangin mo yung video na nilabas ng mga tutang sa amin para siraan kami ng kung ano-ano. Sige, bilangin mo. Gusto mo pala bilangan. Gusto mo bilangan. Okray. Hindi ka tanga? Anong tawag sa'yo? Ante. Lola. Anong tawag sa'yo kung hindi ka tanga? Bawat naman nilalabas nyo sa live, di ba kung naalala mo, nagsimula to nung, basta may live kayo may live ka na puro parinig. Sabi mo, ilong, di ba pinapangalanan nyo na kahit na kung ano-ano. Gusto mo pala bilangan ng live O sige, bilangin mo yung live mo na kailan ka nagsimula. Kailan ka nagsimulang magparinig sa ka-business family. Para hindi ka naman magmukhang tanga. Hindi ka ba magmukhang tangingot ba? Kami, bawat live mo, iginagawa namin ng reaction. Gusto ko nga gawa ng reaction yung pinaka-nauna mong live na nagparinig kayo. Nasa loob ka pa ng sasakyan sabi mo, mga plastic, ganyan, ganun. Hindi pa yun nagsisimula mga kabisnes, hindi pa siya nag-announce na reactor na siya. Kasi doon yun nagsimula sa loob ng sasakyan na yun nga, yung napanood niya siguro na naging okay ang kabisnes. Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo or anong sabihin mo, walang maniniwala sa'yo na yun ang dahilan. Hindi yun yung dahilan mo, yung pagbabati ng kabisnes at ni thinking body. Hindi mo maamin. Akala ko kasi prangka ka. O diba, nagmumukha kang sinungaling kasi sabi mo, prangka kang tao. Lola Okray, may prangka bang hindi kayang sabihin kung anong rason mo? Tapos ang irarason mo, dahil pinigilan kang si Jordan, tanga! Walang pumigil sa'yo. Nag-advise meron. Binigyan kang advice kung ano yung dapat mong gawin. Tanga ka pala yun yung gagawin mong rason. Tapos sasabihin mo, hindi lang yan, marami pa, ganun. Ay, bobo ka Bobo ka, Lola. Kasi kung marami pa palang rason, bakit? Nung bago ka umalis dito, okay ka pa naman sa ka-business. Okay pa naman yung mga chat-chat mo kay ate at kay kuya ka-business. Di ba? Ay, naku. Huwag ka kasing wag kang masyadong sinungaling. Kasi, nagre-reflect yun sa katauhan mo. Kung ano ka talaga. Like neto, yung nga sa naging reaction video ko, kung ano nung pinagsasabi mo kuno na yun yung comment natin, obvious naman. Naka-screenshot obvious na obvious. Hindi ikaw ang kinokomentan ko noon, kundi si Boss Anime ang tinatanong ko. Umepal ka lang. Diba? Sa tingin mo ba magkakasagutan tayo kung hindi ka epal? Hindi ka umepal? Tapos nang tanungin ka kung yun ba, at sabihin mo ang tunay na rason, hindi ka sumagot. Iba ang kino-comment mo, iba ang nire-reply mo sa comment ko. O diba?
Tapos isisisi mo sa amin. Sa amin, kami na lang lagi ang may kasalanan. Paano naman ikaw? Nagmamalinis ka. Tapos sasabihin si Okray na naman ang mababash. Kasalanan ba namin yun? Kung bad record or hindi ba iba talaga ang pagtingin sa iyo ng mga viewers. Hindi mo kasi kayang baguhin ang sarili mo. No. Para baga sa ikakabubuti mo. Charot sa ikabubuti mo. Hindi mo kasi kayang baguhin ang sarili mo. Ayan ang nangyayari. Tapos, lahat isisisi mo sa amin. Diba? Sa mga kagwang, sasabihin mo, ilang videos, ganyan. Simulan natin sa kung kailan ka, simula nung nag-stop ako mag-reaction sa'yo. Diba, 4 yun ha? Sa akin, 4 lang yun. Kayo, gabi-gabi, ginagawa nyo kaming content sa live nyo. Hindi mo kasi kami magagawang hindi mo kami magiging katulad nyo na tanga. Magko-comment or magme-message pa sa amin yung mga viewers, yung mga subscribers, i-message ba kami na pinaparinggan kayo ni ganito, si Kabisnes, pinaparinggan ni Okray, si ganyan. Tawag kasi ganyan. Kung hindi nila na-gets, viewers yun subscribers yun ng Kabisnes hindi lang 1, 2, 3, 4, 5 ang nagko-comment, nagme-message sa akin. Kasi nga, gets nila. Sila pa nga lang, na-gets pa kami na hindi nanonood ng live mo noon. Hindi nga namin alam kung anong mga pinagsasabi mo sa amin May mga nagsisend lang sa akin ng screenshot, Junjun, ayan, pinag-uusapan ka sa comment section, pok, ganyan. Tapos, babaliktarin mo, ang hilig mong ipasa yung mga kasalanan mo. Diba? Pasa yarn. Pinapasa mo sa amin ang mga kasalanan mo. Kawawa ka naman, Lola. Ganyan ka ng ganyan. Mas lalo ka talagang ang tingin sa'yo ng viewers, sinungaling. Kasi, hindi yan yung nakikita ng viewers, okay? Kung gusto mong mabago ang image mo sa mga viewers, dapat ipakita mo consistent ka, tama yung sinasabi mo, honest baga ikaw. Kaya lang, ang nakikita ng viewers sa'yo ay puro kasinungalingan. So, it reflects in yourself. Kung yan yung tingin sa'yo ng viewers, wala kaming magagawa dun. Kami, nagbabase lang kami sa anong mga sinasabi nyo. Kung ginagawa namin kayong content, it's because ilang months nyo ba kaming ginawang content sa live nyo? Kahit pa sabihin nyo wala kayong pinapangalanan, obvious na obvious. Kaya nga yung mga nagko-comment sa amin, di ba? Yung mga alipores nyo. Shoutout sa mga alipores nyo. Yun. Kasi may Gawad Award kayong mga alipores. Hindi po kami nagbibiro. Aside dun sa nilakad nila ate kanina, nila kuya na documents, ay isa na lang inaantay namin. No? So, pagpasensyahan nyo na. Pasensyahan tayo, nakiki-epal naman kayo. Gayong wala nga kaming ginagawang masama sa inyo. Hindi naman kayo kasali sa issues. Di ba? Kayong mga viewers na masyadong epal at saka below the belt kung mag-comment patungkol sa amin. Ganun talaga. Ilan lang naman kayo sila, basta marami pa. Marami pala tong mga mga epal or sausawera at sausawero. So, ayun hindi kami sa inyo, mga sausawero at sausawera, hindi kami nagkulang sa inyo. June Pascual, number 1 yan. Sa listahan ko talaga, Herman Asignacion at June Pascual. Yang dalawa. Kasi itong June Pascual, yun nga, gaya na sabi ko sa inyo, nilait niya na hindi nakapagtapos si Bay. Ako, tutusukin niya yung mata ko. At sinabihan pa ako ng kung ano-ano sa comment, kahit wala naman akong sa kanya nung panahon na yon. Yun ang pinaka-nauna sa listahan ko. Kaya shoutout sa inyo. Ako'y sumasagot lamang sa inyong mga komento. Okay? Lalo na itong Herman Asignacion na to, baka lang kako hindi mo alam na alam namin. Baka lang hindi mo alam. Ay, baka lang alam
Hindi mo alam. O tama yun, baka hindi mo alam na alam namin. Na, sunod na tayo mga ka-business. Pinatulan ba namin? Tapos kayo pa yung nananahimik? Eh di wow. Pinatulan? Kami nga ang ano sa inyo eh, kasi kayo yung ayaw manahimik eh. 'Di ba? Narinig mo bang nagsalita si ka-business ng hindi maganda patungkol sa'yo? Naglabas na nga lang na sa loobin si ka-business nung live na lang ni Boss Anime eh. 'Di ba? Wala namang maraming vlog patungkol sa'yo, pero bakit ang dami mong satsat dahil pinasok ka ni Rick Aningat? Sinong tanga ang maniniwala sa'yo? Sige nga, Lola Okray, tanungin kita, sinong tangang maniniwala sa'yo? Niluloko mo lang sarili mo, Lola. Luoy kay ka. Nagpakuan manggug ka. Nagpauto ka nga kasi kay Rick Aningat. Eh di kung sana nagpa-games ka na lang, ng kung ano-ano. O eh di wala naman tayo sa sitwasyon na to, di ba? Eh, hindi eh. Ang ginagawa mo, panay ka live. Alam niyo ba itong si Ilong? Tapos ngayon na sinagot kayo, galit na galit ka, nanggagalaiti ka, at gawa-gawa ka pa ng istorya mo. Kasi nga, you are the great storyteller of all time. Diba? Yun yung totoo eh. Wala tayong magagawa doon. Na obvious na obvious. Mismong mga viewers, so alam na alam yan. January pa lang, wala pa kaming reaction video. Akala mo ba wala akong mga screenshots kung paano ka nagpaparinig nun? Kung paano ginawa mong kalait-lait yung comment section pa lang ng mga tao mo? Ginagawa nyong, ano ba tawag doon? Ginagawa nyong parang GC ng mga chismisan yung comment section ng live mo? Diba? Kung sino-sino pinaglalait nyo, pati nga si Daryl na wala naman, hindi naman dapat isali eh. Ginagawa nyong nilalait nyo? Akala nyo ba hindi namin gets yun? Akala nyo ba hindi ko gets yun? Diba? Simple. Kahit ano pang ipangalan nyo. Kahit ano pang sabihin nyo na wala kayong hindi kami yung pinaparinggan nyo. Sinong tanga bang maniniwala sa inyo? Huwag kasing alam mo, Lola, sa ginagawa mo, kinakawawa mo yung sarili mo talaga. Hindi ko alam. Tapos pasok din, meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Kasi, di aso pala to. Arf, arf. Tatahol na naman to. Magaling ka talaga, sasabihin mo noon. Si Buddy, magaling niya makipag-usap sa tao, magaling magpaikot yan. Eh, ikaw naman yung pinuno. Ikaw din talaga yung ganun. Oh, may proof ka ba? Tanungin kita, Okray, may proof ka ba ng mga sinasabi mo? Kung meron kang pruweba, o sige, ilabas mo yung pruweba mo na may ganung sinasabi si ka-business patungkol kay Kuya Buddy. Ikaw nga yung ang sama-sama ng comment mo patungkol kay Kuya Buddy. Yung sa ginawa mong reaction video. Papasa mo na naman. Sino pa mang tanga ang maniniwala sa'yo kundi yung mga viewers mo lang? 'Di ba? Dapat, bago ka magsalita, yung may proof ka. Kilalang-kilala ni ka-business si Thinking Buddy. At hindi mo sila masisira sa ganung bagay lang. Oo, nagkaroon ng misunderstanding, pero naayos na yon. No? Maayos na nagharap si Kuya Buddy, ang asawa niya, sila ate, sila kuya. At, ayoko na lang i-detalye yun mga ka-business kasi hindi na rin, kung i-detalye ko pa. Diba? Ay, ang tanong doon, bakit pala nasali dito si Kuya Buddy? No? Mga kabisnes, nang damay na naman siya ng tao. Gilig talaga nito. Ay, basta kung sino lang yung alam niyang madadamay, idadamay niya. Kung sino yung kailangan niyang sasabihin niya. Mga kabisnes, alam ko, hindi kayo
Hindi kayo katulad ng mga viewers nila na mga walang common sense, or let's say wala bang realization. 'Di ba? Walang mga realization. Walang realization. It's a break. Ano daw? Diba? Wait lang. It's a break. Ha? Wait lang. It's a break. Brief? Lumambot na gusto. Ano daw? Yan, lumambot na nga. Para naman tong ay tanga. Kung magsalita. Wait lang mga kabisa, hanapin natin yung kanyang karugtong ng kanyang alingaw-ngaw. Alingaw-ngaw. So, ang sinasagot ko dito, yung sinasabi mo sa video mo, sa live mo, sabihin mo pa na, alam mo naman, marami tayong mga kakilala dyan, abogado, gano'n. So, O bakit ikaw, 'di ba? Ano nga ba yung Ano nga ba yung sinabi mo dati? Marami ka nang nakasuhan. Oh. Hindi naman kasi nagbibiro si ka-business eh. Marami talaga siyang kilalang abogado na hindi ko na ako magbabanggit. Isa na dito yung binigay na abogado ng ninang namin. Ang ninong namin, abogado. Tito ko. Kaya nga lang kasi mga ka-business, alam naman natin, di ba, na ang abogado ay may kanya-kanyang linya. Doon sa nagsasabi, no, na bakit hindi ko raw anuhin yung kuya ko. Ang kuya ko po, no, ay iba po yung linya ng pagiging abogado niya. It's about sa mga lupa. Yun yung sa kanya. Okay? Kasi nga, siya, private attorney siya ng best friend niyang mayor doon sa sa Leyte. Yung tito ko naman is siya, more on mining. Hindi talaga siya totally nakafocus sa sa pagkaabogado niya, kundi more on mining siya, yung mga project sa mga basta pumupunta sila ng mga probinsya, hindi kasi nila forte itong mga ganito. Unlike dun sa binigay sa amin ng ninang namin, yun talaga, ito yung mga forte nila. Yung ganitong mga kaso. Kanya-kanyang linya kasi yan. Para naman hindi rin, katulad ng engineer. Merong mechanical engineer, merong civil engineer, ganon. Linya-linya. So, merong abogado para sa mga lupa, sa mga nagdi-divorce, ganyan. Pero alam naman nila yung pwedeng, mga case na pwedeng isampa rito. Kaya nga lang, hindi kasi nila linya yung ganun. Para sa mga bobo na viewers ni Okray at ni Clarissa, shout out, 'di ba? Para sa mga bobo yung Mingay Beatrice na dummy account. Oh, ayan, nasagot na kita, no? Nasagot na kita. At least naisagot kita. Charot. wala ako kilalang abogado. Wala kang kakilalang abogado. Ano yung mga pagmamayabang mo dati na pinakulong mo si ganyan? Marami ka nang na ganyan? Alala mo? Sino nga ba yung sinampahan mo ng kaso na kamag-anak mo? Diba? Hindi naman sa pangano mga kabisnes. Siya naman nag-open yan dati eh. Aminin mo ba o hindi? Ikaw nga yung nagmayabang eh. Totoo naman kasi talaga na hindi naman pagmamayabang yung kay ka-business. Totoo talagang marami siyang abogadong kilala. Dangan nga lang, hindi lang talaga si kuya kasi nga kasi yan eh, Google sa oras. At saka isa pa, yun nga, may pa si kuya, may puwang pa sa puso niya yung alam mo yung nag-aantay na sana maging payapa na ang lahat. Wala eh. Mas lumala. Kung tutusin, lalong lumala sila. So, tuloy natin mga ka-business. Mga attorney, open niya kahit sa may pambayad ka, yun ang alam ko. Diba? Ano yun, sa salita? Di gawin mo. Go, go, go. Yes! Gagawin talaga. Ginagawa na nga eh. Diba? Palaging pag nagsalita ka, ikaw lang yung eto na. Baka may papalit na kayo sa Rizal o kay sino ba yan? May dalawang espada. What?
fuck? Alam nyo, dito ako natawa sa kanya. Para siyang para kang timang. Honestly, para kang timang, okray. Ang pinagbabasihan niya kasi yung ginawang, alam niyo yung teleserye, nung huling teleserye na, huling episode, hindi pa yung huling episode, yung, kung saan nahinto yung episode ng Panggap. Alam niyo yun, yung nag-iispadahan ng itak. Si Kuya Damulag at saka si Kuya Istong. Ito yung pinagbabasihan niya. No? Sa liit ng utak niya. Talagang inakala niya yung ginawang yun ni Kuya is parang patungkol sa kanila. Kaso kaya ang ganito mo? Lagi ko kasi sinasabi sa'yo, gamitin mo to minsan-minsan. Para kahit pa paano baga, maipakita mo sa viewers, oy, may utak ako, hindi ako gaya ng sinasabi nilang tanga ako. Pero hindi Bawat araw, lalo mong pinapatunayan yung kawalang utak mo. Lagi mong pinapatunayan. Doon ako sobrang naaawa sa'yo. Honestly, doon ako sobrang naaawa sa'yo, Lola Okray. Hindi ko alam kung saan nahantong yung kaliitan ng utak mo or kawalang utak mo. Hindi ko alam. Yan yung magpapaano sa'yo yan yung magpapabuking sa'yo. Okay? Yan talaga, Lola. Pasensya ka na. Kahit naiinis ako sa'yo, nandun yung awa ko. Naaawa ako sa'yo. Hindi ka man lang magawang, alam mo yun, anuhan ni Rick Aningat, damayan. Andun si Rick Aningat, chill na. Kasi andyan ka para mag-file. Akala mo naman, kung hanggang saan ka tutulungan ni Rick Aningat. Ewan ko na lang. Magsasabi na lang ako, ambot na lang yun. Oh, baka papalitan ni Emerson Dino, siya na yung hero. Di ba? Ano ka? Sasabihin mo na, hindi ko kayo patatawarin. Oy, kailan luluhod ang tala sa'yo? Alam mo kasi, ganito lang yan, Okray. Simple logic, no? Kahit hindi ka humingi ng tawad, or kung darating man, di natin alam, huwag kang magsalita ng tapos. Di ba? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magsalita ng tapos. What if? What if lang naman to, Okray? Hindi ko sinasabing gagawin mo. What if lang? Dumating sa punto na kailangan, wala ka ng choice kundi humingi ng tawad. Imposibleng hindi ka pa rin hihingi ng tawad. Simple lang. Di ba? What if? Need mo talagang humingi ng tawad. Kaya nga lang, wala na Alam ko si Kuya, ano yan na tao pag humingi talaga ng tawad sa kanya. Sadyang malambot ang puso niyan. Pero kami, lagi namin sinasabi kay Kuya, tama na kailangan na natin lumaban. Hindi po pwede yung ganyan. Na lagi na lang tayong paparinggan nila, oo, although andito nga, nagre-reaction video kami, sinasagot kami sila. Pero hindi rin tama na sila lang ang umaksyon. Siyempre, ang ka-business, kailangan na rin umaksyon. Kaya yun, si Kuya, nag-ano na rin na talagang a-action na. Di ba? Kahit ang bituin, hindi mo masusungkit para lumuhod o malimos ng awa sa'yo? Luluhod ako sa'yo? Sino bang nagsabi sa'yong luluhod ka? Ang tanga mo naman. Sino naman kasi nagsabi, Lola, na lumuhod ka? Kahit hindi ka humingi ng tawad. Kung kusa ka na lang mag-live ka ng sarili mo baga, yung bang hindi mo pinag-uusapan yung ibang tao. Ganun lang naman kasimple yun. Sa tingin mo ba, gagawa pa kami ng reaction or hindi ba kami tatahimik kung ikaw mismo mauunang tatahimik? Yun bang, magpapagames ka, magpaparami ka ng subscribers mo, go!
Walang makikialam sa'yo at walang magpaparinig sa'yo or walang sasagot sa'yo. Simple lang naman, di ba? Tapos sasabihin mo, hindi ka mapapalugod. Wala naman kasi sinabing lumuhod ka. Kung ayaw mo humingi ng tawad, wala namang problema yun. Di ba? Simple lang. Kaya nga lang, ginagawa niyong complicated, kayo ang nagpapakomplicate ng mga pangyayari. Hindi na namin kasalanan talaga. Honestly, wala na kaming kasalanan. Hindi na kami nagkulang sa inyo. Hindi uso sa akin yan. Lulod ako sa isang tao para magmakawa. Siguro tadtarin mo nga ako. Sabi mo, gigilingin mo kami. Gilingin mo nga. Gusto kong magsalita ng Wala kasing sinabing gigilingin. Igiling man kayo ng pinong-pino. Paulit-ulit, di ba? Wala siyang ibang wala siyang ibang topic niya eh. Sana wag mong gawing literal na ipapagiling kayo, no? Ang sabi lang, igigiling. Oh, hindi raw sila takot. Wala naman kasi nasasabing takot kayo. Walang nagsasabi. Kaya nga sabi namin, hindi kami nananakot. Di ba? Go! Ituloy nyo. Bira, banat. Di ba? Huwag mo kasing gawing literal yung sinasabi. Yan ang mahirap sa mga taong walang ganito. No, mga kabisnes? Imagine niyo yung salitan, ginagawang literal. Katulad na lang nung sinabi ni Kuya na, para kang taing nabubulok. Ginawang literal. Di ba? Wala namang dyan sa taing nabubulok. Pero anong ginawa? Ginawang literal. Kawawa naman talaga itong mga taong Ako, wala ka maririnig sa akin na patawad. King ina. King. Oh, di ba? Ano sabi niya? Hindi daw po siya nagmumura. King ina. Hindi po siya nagmumura, ha? Gagawin ko kasi memes eh. Hindi siya nagmumura. Hindi siya nagmumura. King. Kahit alam ko, wala akong ginagawa, wala akong sinagasaan tao. Hindi ako gumamit ng tao for content. Etong ginagawa ko, sinasabi ko, sinasagot ko lang yung nilabas mo sa live mo. Galit na galit ka na. Tapos ito, kawakwak mo ulit. Wakwakin yun ang wakwakin. O, diba? Kayo na, nakakakilala ng personal namin tatlo. Alam niyo? Ikaw nga, nag-feeling kilala mo nga kami eh. Nag-feeling kilala mo nga si Kabisnes eh. Naging reactors ka lang, parang feeling mo, kilala mo buong pagkatao ni Kabisnes eh. Oh. Uy, ngayon wala naman kami kinakalkal na naging nakaraan nyo ah. Wala naman kami kinalkal na nag-feeling may alam kami sa inyo. Ano bang nag-feeling namin? Di ba? Common sense. Hindi kami nag-feeling na kilala ka namin. Sinasagot lang namin kung ano yung mga binabato nyo. Kasi kami, kilala namin ang Kabisnes dahil nga, kami ni Bay, ilang taon na. Diba? Kami ang nakakasama halos 24 hours. 24/7. Kaya kami ang makakasagot talaga. Kami hindi namin alam yung mga pagkatao nyo. Kung anong kabalbalan ba pinagagagawa nyo. Oo, may alam ako sa mga iba mong past. Mga naging pangyayari sa buhay mo kahit kay Clarissa. Pero, hindi magiging sapat na basihan yun para ilabas dito katulad ng ginagawa nyo. Hindi naman kami kasing dumi or kasing kitid ng utak ninyo. Siyempre may alam din naman kasi nagkwento rin naman kayo ng mga pinagdaanan nyo dati, mga nagawa nyo dati. Pero hindi kasi kami kasing kitid ng mga utak nyo eh. No? Hindi talaga kasi kami kasing kitid ng utak nyo, nabubulol ako. Diba? Kayo, nasa inyo na yun. Bahala kayo. Yung buhay namin, di ba? So, hindi namin kayo pinapatulan, tapos kayo yung nananahimik. Oy, mga kabisnes, coming from her. Hindi daw pinapatulan. Palakpakan naman natin siya, mga kabisnes. Kasi, ayun na naman, isang kasinungalingan na naman ang lumabas sa bibig ni Lola Okray. Hindi daw kami pinapatulan. Aba, parang kami pa yung pumapatol. Parang kami pa yung may kasalanan kung bakit nagsimula ang ganito.
Parang kami pa. Kami pa ba? Ako na may kasalanan. Kami na. Sana all. Ano kaya no? Ang ganitong klase ng tao, hindi talaga magawang mataas masyado baga kasi hindi nila magawang aminin sa mga sarili nila yung mga pagkakamali nila. Kaya instead na magpakumbaba or manahimik, ang ginagawa nila lalo sila nagpamataas kasi nga hindi nila matanggap sa sarili nila na may pagkakamali silang nagagawa. Kaya imbis na 'di ba nga manahimik, lalo nilang pinalala ang sitwasyon. Hanggang sa umabot na sa ganito. Oh. So hindi na namin kasalanan yun, Lola. 'Di ba? Kayo ang nagpalala ng sitwasyon, sasabihin mo hindi ka sumasagot. Anong hindi sumasagot? Ginagawa mo nga rin naman, sumasagot ka gabi sa live mo Pahaging-haging, kunwari hindi nagbabanggit ng pangalan, magbabanggit lang ng codename. Halata naman, obvious naman. Huwag niyong gawing bobo kasi alam niyo, pagdating naman sa korte, no, hindi naman bubo. Bubo? Hindi naman bobo ang husgado or korte. Yan ang tatanan mo at isaksak mo sa kokote mo. Hindi bobo ang korte. Para hindi malaman or hindi maintindihan kung sino yung pinaparinggan nyo, lalo na sa comment section namin, kami ang binabato nyo. Kulto, ilong, sakang, suso. Yun yung tinatawag nyo sa akin sa comment section namin Oh. Sinong niloloko mo? Di yung sarili mo. Nalaglag ka na nga ng mga tao mong mga dami account. Ng mga tao mo. Tapos, magsasalita ka ng ganyan na hindi kayo sumasagot, tanga. Isa kang napakalaking tanga. Tinatanga mo yung sarili mo, ginagawa mong tanga ang sarili mo. 'Di ba? Tuwan-tuwa ka. Binigyan ko nga ng basbas. Kasi pari ka Sana Diyos ko po, anong utak meron ang babaeng ito? Utak talangka. Pari ka ng mga diablo. Sabi niya, pare ka ng mga jablo. Gumanon yung mukha niya. Ikaw ang jablo. Tingnan mo yung kilos mo. Tingnan mo yung pananalita mo. Sino kaya yung jablo? Simpleng words, simpleng sentence. Sana maintindihan mo kung sino sa inyo yung jablo. Kasi ang isa sana ng jablo is sinungaling kagaya mo. Ang dami na Kahapon kanina na vlog namin, lumabas na doon kung sinong sinungaling. 'Di ba? Ngayon, magagaganyan ka na naman. Hindi ko nakasalanan yun, Okray, ha? Hindi ko nakasalanan. Pasensya ka na kung ikaw mismo ang naglagay sa sarili mo sa sitwasyon na pinamukha mong tanga at sinungaling yung sarili mo. Pasensya ka na. Hindi ko nakasalanan yun. Hindi namin kasalanan yun. Kundi it's your own choice of doing. Choice of doing. Sana all. Ba nakakalimutan mo, baka ikaw nasa pian ni Aning. No. Huwag natin pabayaan, makapasok si Aning. Ayun yung mukha niya, mga ka-business. Parang jablo talaga. Ay, magandang to Tingnan niyo. Oh my God. Si Aning, aka kanina. Oh my God. Kanina. Style mo. Ngayon, mabait ka kay kasi halos hinubaran nyo. Hubad na hubad si Clarissa sa ginawa nyo noong paman. Hubad na hubad. Bakit? Bakit mo nasasabing hubad na hubad si Clarissa? Wala bang damit si Clarissa na nabibili dun sa Hong Kong para sabihin mo, hubad na hubad si Clarissa? Alam mo kasi, ganito lang yan, Okray, dapat maging ka sa mga sinasabi mo. Yun bang, punto por punto ka sa sinasabi mo. Hindi yung, ganyan, gumagamit ka ng term na hubad. Ang term ng hubad is, hinubaran ng damit. Diba? Saan mo nakikitang hinubaran si Clarissa?
Mm. Unlike you, nanonood nga ng vlog, hindi naman pala naiintindihan. Ikaw lang, ano mo yan, opinion mo yan. Opinion mo yan, so, panindigan mo, di ba? Yung sinasabi mong hubad. Saan banda hinubaran? Grabe na des. Akin yun lahat yan. Tapos bago ihip ng hangin, ano ba yan? May ipo-ipo ba dumating? Hindi ba porket, hindi ba pwede? Hindi ba pwede na talagang magaan? Kahit, honestly, no? Kahit off-cam. Nung nagbabanggit kami ng kung sino yung mga dapat na iano namin. Sabi talaga ni Kuya, hindi niya pa sure si Clarissa kasi nga, nung una, hindi pa siya sure kay Clarissa kasi may puwang pa sa puso niya yung nanay ni Clarissa dahil alam niya, nakikita niya na totoo yung pinapakita nung nanay ni Clarissa, yung pakikitungo sa kanya, which is alam ko, oo. Kasi, nakasama rin namin yung nanay niya nung birthday ni Kuya eh. So, talaga namang may puwang sa puso ni Kuya yun dahil hindi ko na ako magsasalita pa ng kung ano. Basta yung totoo yun, may puwang sa puso niya yung nanay ni Clarissa. Kaya nga lang, ito rin si Clarissa ay nadadarang. Oh, yun, nadadarang dito sa mga taong malala pa sa lahat ng malala. Nadadarang sila mga kabisnes. Nadadarang si Clarissa eh. So, wala tayong choice doon. Damay na siya. 'Di ba? Ay wala eh. Tapos itong si Eric Aningat, alam niya sa live na to, nakita kasi inano ko to, ni-replay ko. Wow, ang Rick Aningat. Silent. Pakaway-kaway lang, relax lang Ma'am MK, pag ganun-ganun lang. Sana all. Bakit Rick? Dahil ba sa ginawa mo, kaya ka parang nanahimik ka muna saglit kasi alam mong bawal, Rick Aninga? Alam na namin galawan mo, Rick. Alam na namin galawan mo. Tapos ano ka, yung kilit balikat ka lang. Clarissa, reserve mo yan, hindi kami naniningil. Oo. Saan bang banda kasi siningil? Nakikisali ka, nakikiusyoso ka dun sa singil-singil na yun eh. Dapat pinanood mo yung live ni Clarissa kung paano niya siningil yung sarili niya. Yun dapat na live ang panoorin mo. Hindi yung basta ka nalang pumuputak, wala ka namang alam. Eh di ngayon, another kamukha ang pagiging tanga. Nagmumukha ka na namang tanga for the 100 times. 100 times, nagmukha ka na namang tanga. Naniningil, pero yung CCTV mo naniningil din. Oh, bakit? Inutusan ba sa Ate Ninette? Ang tanong, inutusan ba si Ate Ninette? Maraming viewers ang naniningil kay Clarissa kasi siya naman ang nagsabi nun. Babayaran niya yung 40K. Hindi na namin hawak ang utak ng viewers at ni Ate Ninette kung naniningil siya. Uy, bakit pati yun isisisi mo sa ka-business? Dahil akala mo sinulsulan. Bakit? Alam ba namin ng panahon na yan na nag-comment si ano? Kasi ako nabasa ko rin yan eh. Hawak ba namin ang cellphone ni Ate Ninette para sabihin namin sa Ate Ninette, hoy Ate Ninette, dapat i-comment mo yan. Use your, ano naman talaga, oy, brain. Gamitin mo ang utak mo pa. Paulit-ulit na tayo sa gamitin ang utak. Oh my God, nakakaawa na po si Oklay, mga ka-business. May something na siya. Kailangan nyo na siyang dalhin sa kanyang bahay para maipaghinga niya ang kanyang apasmadong bibig. Sana all. Diba? Kung may magbabayad si Clarissa, hindi sa inyo. Doon sa sponsor. Okay. Bakit? Yung 20,000 na ipinadala sa kanya, bayad, sponsor ba yon? Ang tanong, sponsor ba yon? Ayan ka na naman sa katangahan mo. Another katangahan na naman yan. At saka isa pa, walang ang sinabi na naningil naningil kami. Ay, Diyos ko.
Kung ibabalik niya sa sponsor, edi go, ibalik niya. Ang sinasabi lang naman namin doon, ni Paps noon, sana binigyan niya man lang si Kuya Bong. Kasi alam niyo naman si Kuya Bong, mahilig bumili ng mga jersey, di ba? Mahilig yung bumili ng t-shirt, ng bag, ng mga basic necessities niya sa katawan. Ganon si Kuya Bong. At nakikita niyo yun pag nagbumabali siya at pumupunta kami sa kung anong hilig niyang bilhin. Hindi sana ibinigay man lang ni Clarissa yung para kay Kuya Bong. Yun yung tinutukoy doon, hindi paniningil yun. Tapos anong binili ng anak niya? Tuta. Oh. Kawawa naman si Kuya Bong. Na imbis na sana makabili man lang siya ng mga gamit niya, hindi niya naibili kasi nga andoon. Kay Clarissa lahat sa anak niya. Ibinigay. Oh, saan ang paniningil doon? Masama palang magsabi ng totoo. Masama palang sabihin na sana. No? Binigyan niya si Kuya Bong. Ganun pala yun. Masama pala sa kanya. Iba pala yung dating sa kanila. Ng term na yun. No? Hirap, yan, dito natin marirealize lalo mga ka-business ang kakitira ng utak nilang dalawa. Ni Clarissa at saka ni Okray. Eto, nakikiusyoso lang. Wala namang alam. No? Wala namang alam. Tapos, kung ano na pinagsasabi. O ayan, humantong tuloy sa paulit-ulit na pinampamukha niyang tanga yung sarili niya sa mga viewers. Especially sa viewers ng ka-business. Kasi, dito nakikita iba yung napapanood nila. Kasi alam ko napanood ng mga viewers yun, ng mga subscribers yung pagkukwenta ni Clarissa sa sarili niyang kunong utang. May utang kuno siya. Siya nagsabi nun, may utang daw siya, di ba? Siya ang nagkwenta nun, mga ka-business. Maraming nakapanood nun. Maraming ka-business ang nakapanood ng bagay na yun. Tapos ito ang sinasabi niya, naniningil daw. Sige nga, shoutout na, comment below nga mga ka-business kung napanood nyo ba, may napanood ba kayong video ng ka-business na sinisingil si Clarissa? Kasi nung nakaraan, may nabanggit kami na kung magbayad siya, edi tatanggapin namin. Hindi kami naniningil, okay? Siya kasi ang pinipilit niyang sabihin na magbabayad siya, may utang siya. Siya ang nagpipilit noon, hindi kami. Kaya sabi namin, kung magbabayad siya, edi tatanggapin. Pambili natin bigas para itulong. Malaking pera din yun, 40,000. Oh. Kasi, yun yung sabi niya, babayaran niya. Siya naman nagkwenta nun, hindi naman kami. Ilabas pa ba natin yung live mo na yun, Clarissa? Pero sa susunod na kasi medyo malayong live mo na yun eh. Yun lang naman. Kasi sana bago kayo magbitaw ng salita, no? Dapat, kayo, consistent. May katotohanan yung mga sinasabi nyo. Para naman, mapaniwala nyo naman kahit papano yung viewers. Baka sakali meron kayong mapapaniwala at makuha. Di ba? Hindi nyo alam nag-ano na si Clarissa sa sponsor pero no comment lang. Di ba kahit ako nasa ni Clarissa, kung may babayaran ako, dahil sinolo ko yung 10K, doon ako magbabayad sa SP dahil pera ng sponsor. Hindi yung pera yun. Oh, Diyos ko, my God. Paulit-ulit, parang tanga. Ay, hindi. Hindi parang. Tanga talaga. Di ba? May dahilan kung bakit nagsalita. Oo, tama yung sinabi ni Negrita. Nagsalita si Clarissa sa live niya mismo na siya magbabayad. Di naman siya sinisingil. Hugas kamay kayo. Ano ba sinabi ng anak mo? Kung bakit nagsalita ng gano'n si Clarissa? Pumasok sa live niya. Ayan, tanongin mo si Clarissa. Andun ako noon. Nung live ni Clarissa na yon, andun ako. At nabasa ko kung anong comment ni Papa Dins. Anong comment ni Papa Dins? Pinamasahihan ka nga para makasama mo si Kuya Bong. So, ibig sabihin, paniningil yun? Yung sinabing na yon ni Papa Dins? Na kaya ka nga pinamasahihan? Kasi sinasabi kasi ni Clarissa nung time na yun, plastic daw, mga ano lang daw yung pag-aano sa kanya. Kaya sinabi ni Papa Dins, kaya ka nga pinamasahian para makasama mo si Kuya Bong. Paniningil ba yon? Sige nga, okay, paniningil ba yon? Nandun ako nung live na yon. Silent, lang ako noon. Kasi hindi pa naman malala si Clarissa noon, mga ka-business. Hindi pa siya malala. Ngayon lang siya lumala. Na nakasama niya tong tatlong,
Ay, yung tong dalawa. Kaya naging malala. Nagkakaano na tuloy sila na nagiging magkakapareho ng mindset. Mindset without set. Oh, mindset without set. Ano? Stress na si Madam. Tingnan nyo. Ano bang sabi niya nung nakaraan? Wait lang. Screenshots natin. Tapos palakihin natin. Ay. Screenshots. Ano nga yung ano mo nung nakaraan? Tingnan mo nga sa laki ng ano ng mata mo. Ang laki ng ano niya rito, oh. Tapos para pang nilait niya sa tibera na may maitim daw na ano rito. Lalo naman sa kanya, oh. Mas maitim, mas malala. Diba? Yan kasi sinasabi ko sa iyo. Mabuti pa ako, hindi naman ako nagsasabing maganda ako. Pero, ayun, may mga nagko-comment pa rin naman kahit papano. Kanina sa live, oh. May mga nagko-comment pa rin naman. At least, hindi galing sa akin. Diba? Pinapaano ko lang sa'yo, hindi naman galing sa akin. Unlike sa'yo, as in buhat bangko. Hanggat kayang buhatin ng bangko, ibubuhat ng pataas, ng pataas, ng pataas ng sarili. Tapos lait ka ng lait sa kapwa mo, lait ka ng lait kay ano, kay Ate Vera, lait ka ng lait sa akin. Sakang daw ako, kay siya ganyan-ganyan. Oh, ayan oh. Ayan si sakang niyo oh. Para makita mo ang kasakangan ko. Kuwawa ka naman. Sakang ako no. Ayan oh, sakang. Ang sakang kasi yung ganito, ganyan oh. Ganyan ang sakang, parang ganun. Ganyan ang sakang. No, ayan oh, sakang. Oh ha? Yan si sakang. O ano, pahiya kayo ngayon sa sinong tinatawag niyo sakang. Diba? Tapos sasabihin niyo suso. Tingnan niyo nga, labi nitong ano niyo. Sino bang mukhang suso? Ako ba? O ito. Ako taga malaki ay bagso kasi lagi talaga akong ano, puyat. Hindi ko pagkakaila yun. Baka may recommend kayo, mga kabisnes naming minamahal na pwedeng tanggal ng eye bags ni Maldita. Charot! Hindi, may recommend ba kayo mga kabisnes na pwedeng ilagay rito? Kasi sobrang malaki talaga eye bags ko dahil sa puyat. Sa puyat yan mga kabisnes. Pero ito, hindi ko alam kung bakit malaki ang eye bags at saka parang sinuntok ng 10 ganito ba? Yung mata niya kasi ang itim dito oh. Sa kanya. Pinansin pa talaga no? Tuloy na nga natin mga kabisnes. Ay, Clarissa, ikaw Tapos may sinasabi pa na, halagang 5 million, iiwan kayo ni Inday. Bakit binayaran niyo ba ako ng 5 million? Yun ang tanong. A few moments later. O sige, lapagan niyo ako dyan, under the table, 5 million. Why are you crying? Alam, normal! Halaka! Hindi ba siya mga kabisnes na nagsabi nila magpapabayad siya ng 5 million? O ayan kitang-kita niyo yan mga kabisnes Another proof, oh my God, another proof mga kabisnes ng kanyang hindi consistent na pagsasalita. Hanapin ko ulit yung video, papatch up ko nito sa next live namin, no? Next vlog. Oh my God! Ngayon kami na naman ang binaliktad. Kami na naman ang binaliktad niya. Magbabayad daw kami ng 5 million. Para iwanan niya si Clarissa at si Rick. Samantalang sabi niya, sige bayaran niyo ako ng 5 million. Narinig niyo yun, di ba mga kabisnes? Oh, Diyos ko. Ano nangyayari dito kay Okray? Oh my God. Iiwan kayo ni Inday. Bakit binayaran niyo ba ako ng 5 million? Yun ang tanong. Hindi niyo masyadong iniisip, dinadagdagan niyo, iniiba niyo yung nasa video Oh my God! Okay. Lola! Tama lang pala talaga tawagin kitang Lola. Parang may ano ka na amnesia. Diyos ko po. Wait lang Iyan ako lang ito mga kabisnes Iiwan kayo ni... Tapos nangangin, biglang, ay, Clarissa, ikaw Tapos may sinasabi pa na, Ano kayang nakain nito no mga kabisnes no?
Ano kayang klaseng ano nito mga ka-business? Natatawa kasi ako sa kanya mga ka-business naming minamahal. Alam niyo kung bakit? Binabaliktad niya. Obvious na obvious ha. Kayo mismo. Oh, pakinggan natin ulit. Milyon, iiwan kayo ni Inday. Bakit binayaran niyo ba ako ng 5 milyon? Yun ang tanong. Hindi niyo masyadong iniisip, dinadagdagan niyo, iniiba niyo yung nasa video eh. Ako nga nag-reactor nun eh, pero bumabase ako sa video eh. Pagkatapos kayo, nag-i-screenshot lang kayo, pero hindi niyo binabase sa video kung ano yung sinasabi ko sa Bobo. Malaking kabobohan. Dito namin binabasihan, oh, sa live mo, oh, hindi lang yan screenshots. Screenshots ba yan? Screenshots ba yan? Tanungin kita. Alam mo ba pagkakaiba, let's differentiate screenshots at screen record. Screenshots is only picture. Okay? For you to understand, ha? O cry. For you to understand. Because I think you don't understand what is screenshot and screen record. Screen record is a video recording. Okay? Oh my God. You don't know what's the difference of the two? Nakakapanindig balahibo yung kanyang katangahan. Diyos ko po, oh my God. Mga ka-business. Mga ka-business, please try to enlighten Lola Okray because she don't know what she's saying. Maybe it's her maybe it's her strategy for that in case na pag is para sabihin ng korte na may to, parang katulad ni Jonathan. Ganun ba yun? Strategy niya ba to? Para kaya ganito siya magsalita, mga ka-business. Obvious na obvious siya yung nagsasabi na, sige, bayaran niyo ako ng 5 million. Iiwan ko si Clarissa at saka si Rick. 3 million nga yung una niyang binanggit noon eh. Tapos sabi niya, pati daw si Clarissa, kaya gawin ng 5 million yung ibabayad sa kanya. Saan kami nagbabase ng screenshots? Screen record. Mismong video kami nagbabase. No. Dun sa mga admin mong bobo, sana, maging yung paliwanag nyo. Dapat malinaw yung paliwanag nyo para naman tong, amo nyo, hindi magmukhang tanga sa kanyang live. Ikaw pa naman nagsabi hindi na i-edit ang live. Itong live mo na to, mukha kang tanga. Mukha kang ewan. Kami na naman pinagbintangan. Ayan. Pang-ilan na itong pambibintang niya sa amin. Kami daw naniningil. Kami daw nagbabanta. Kami daw ang nagsabi na magbabayad ng 5 million. Ay naku po. Napakakawawang nila lang. Walang mapapala ang nito mga ka-business. No? Ewan ko, bakit may mga viewers pa rin siyang sumasang-ayon sa kanya, no? Kahit nakikita na nilang yung iniidolo ko nila is nagmumukha ng tanga at sinungaling. Andun pa rin, todo support pa rin. Ay naku po, naku Diyos mio, Marimar. ko. Tapos sasabihin, gagawa kayo sa thumbnail nyo, iiwan si Clarissa at si Rick dahil sa 5 million. Bakit may nagbayad ba sa inyo ng 5 million sa akin? Hindi mo hindi mo alam ang pagkakaiba ng question mark. Siya naman ang may gusto nun. Diba? Siya naman nagsabi nun. So, hayaan na natin yung mga ka-business. Basta alam niyo yun at narinig niyo yun sa isa sa mga vlog ko. Patungkol sa bagay na yun, yung nagsalita siya ng magpapabayad siya ng 3 to 5 million. Alam ng viewers yan. Hindi, ganito. Ito pa lang gusto kong ipaliwanag. Alam mo ba, hindi mo ba nakikita na bawat thumbnail namin at saka title ay may laging question mark? Diba? It means hindi kami nagsasalita na talaga. Hindi yun yung, kaya nga question mark Nagtatanong kami. In a way, yung
yung ano namin, except na lang pag gumawa kami ng lines na galing na words sa'yo, yun, hindi namin lalagay ng question mark. Pero pagka gumagawa kami ng thumbnail ay title, lagi yan may question mark for you to understand because it's really hard. It's really hard for you to understand the situation and everything. Diyos ko, Marimar. Mahirap man kasi magpaliwanag sa taong wala namang ganito. Na maliwanag, pag binayaran ako ng 5 million, sasara ko yung bunganga ko. At yung 1 million, ibibigay ko kay Clarissa. Sinabi ko para pang charity niya. At bibigyan ko rin si Rick ng 1 million pang charity niya. Oh, bakit? Bakit? Sa tingin mo ba talaga ang tanong doon? Kung pinanood ng admin mo yung mga vlog namin, sa tingin mo ba? Ha? Tanongin kita. Di ba nga sabi ko sa'yo, may magbabayad. Babayaran ka namin 5 piso. Or 5 cents. Bibigay namin sa'yo. Manahimik ka man o sa hindi, wala kaming pakialam. No? Wala kaming pakialam. Pag-aaksayahan ka ng pera? Ng ka-business? No way! Bakit ka pag-aaksayahan? Sige nga. Tanungin kita, bakit ka pag-aaksayahan ng pera ng ka-business na bayaran? Pag nagbayad kami sa'yo, it means guilty. So, sinong tangang gagawa nun? Ikaw, bakit ka magpapabayad? For money? Akala ko ba mayaman ka? Sabi mo nga, branded lahat ng mga bags mo, damit mo, mga bag, relo mo, wala kang pera pero may mga branded kang ganyan, ganun. Nag-ano ka ng cellphone na installment, ano ka ng mukha mo, na tinanong mo pa kasi baka hindi kayanin ng budget mo. Mayaman ka nga. Palakpakan ako dun. Salute sa kayamanan mo. Diba? Kahit sabihin yung iiwanan, bakit? Magkakasama ba kami? Hello, Madam MK, what's up? Alam mo sa kabaliwan mo, nagmumukha kang ano talaga, tangengot. Another term, tangengot. Bakit ka ako? Ikaw nagsabi nun yung iwanan mo sila kung babayaran kang 5 milyon. Patch up natin yan sa next time na natin mga kabisnes. Or baka dito, ma-patch up ko. Baka lang naman, kung mahanap ko ulit yung video. O sige, lapagan nyo ako dyan, under the table, 5 million. Kasi sobrang dami na kasi ng mga vlog neto, live ni Okray. Sobrang dami na, kaya nahirapan na rin ako minsan hanapin. Pero andito po yun, kasi lahat po ng mga live niya, especially yung mga sinasabi niya is, inaano ko po kasi, sinisave ko po for files. Ay, what's up? Baka, andyan na ba si Nanay Bliseria? Tapos, bubelta ka lang na hindi ito pananakot. Pangangamba? Hindi pananakot, pambabanta. At magkasalita ng gigilingin. Paano yun? Walang editan ng dahil on the record na yan. How? Walang edit. Ikaw nagsabi ha, walang dilitan, walang editan, hindi inedit yon. Mismo pinarinig ko dito kung anong sinabi ni ka-business. 'Di ba? Ikaw ang wag magdi-delete at mag-e-edit, lalo na yung mga pambabanta mo na ipapatimbre mo si ka-business. Yung mga paninirang puri mo na pinagsasabi mong pinagbantaan kang saksakin ko itakin ko whatsoever, it's already been saved. 'Di ba? Sana minsan magkaroon ka man lang ng konting pag-iisip sa mga binibitawan mong salita. Yun. Kita ng video. Walang... Again, wag mong gawing literal yung sinabing kahit igiling. Igiling ha, mga ka-business, kayo mismo makakapagsabi. Try to differentiate what is igiling sa ipapagiling. Kasi sobrang, talaga yun, literal na yun, pagbabanta kung ipapagiling. Literal na ipagpagiling. Kaya lang, walang ganong sinabi si ka-business. Kahit igiling kayo ng pinong-pino. Wala namang sinabi si ka-business na kahit
igiling ko pa kayo ng pino-pino. Walang ganon ha, walang sinabing igiling. Siguro kung sinabi ni Kabisnes na, kung kahit igiling ko kayo ng pinong-pino. Kung sinabi niyang wala eh. Ang sabi ni Kabisnes, kahit igiling kayo ng pinong-pino. Hindi na siya mangingiming magpaano pa sa inyo in a legal matters. Basta yun yung sinasabi ko mga kabisnes. At alam ko na gets yan ng mga kabisnes nating minamahal. Kaya lang naman ako nagpapaliwanag, no, para sa mga katulad nitong kulang po sa kinapos baga sa pag-iisip. Oh! Video, walang editan ng video dahil nakabuo na yan. Ha? Sinabi ko nga noon pa, kung mamamatay ako. Diyos lang ang nakakaalam kung kailang kikitilin ang buhay ng bawat isa sa atin, hindi ikaw. Ang tanong, pinagbantaan ba yung buhay mo? Yun yung simpleng tanong, sana masagot mo. Saang banda ka pinagbantaan yung buhay mo? Make sure, okay? Siguraduhin mo may mailalabas kang ebidensya sa bagay na yan. Malakas na ebidensya. Sana ang kaya mong ilabas at maipatunay. Baga na, sinabi ni Kabisnes yan na ipapapatay ka, sasaksakin ka, or whatsoever na mga pinagsasasabi mo nung nakaraang live mo. Make sure lang na you have proof. No? Meron kang pruweba. Kasi kung haka-haka lang na gaya ng sinabi mo na yung ahas mo ang nagsabi sa'yo, ang tanong, may record ba yung ahas mo? Sa tingin mo ba, ganun-ganun na lang yun sa korte? Diba? Sabi mo, sanay ka sa korte. Dapat alam mo yan, Lola. Diba? Ano pa? Magaling kayo tapos hugas kamay kayo. Ngayon, sasabihin mo, Neng, pakisulat nga, Neng. Ay, wag na. Screenshot ko. Tapos hugas kamay ka. Hugas kamay ka, sasabihin mo na ganyan-ganyan. Galing-galing mo. Ganyan-ganyan daw. Wala namang sinasabing ganyan-ganyan. Tapos ikaw ganyan ng ganyan. Ewan ko sa'yo, Lola. Oh. Sino ngayon ang plastic sa atin? Ako ba? Galing yung maghugas kamay eh. Kayo na lang lagi yung malinis. Bakit sa itaas ba? Palagay nyo malinis kayo? Pag narating nyo itaas? Umabot na siya sa itaas para na siyang si Rick Kaninga. Talala niyo yung nakaraan na vlog namin mga kabisnes na sisiguraduhin kong hindi kayo tatanggapin sa taas. Sisiguraduhin daw niyang hindi tatanggapin sa taas. Talagang mag-best friend tong dalawang to. No? Mga kabisnes, ramdam nyo? Feel nyo? Mag-best friend to. Yung isa nagbabanggit ng hindi tatanggapin sa taas. Itong isa, maghuhugas kamay daw, hindi rin naman ano sa taas. Ano yun? Paano pine trees? Ano ba yun ulit? Ba, palagay nyo malinis kayo? Oh. Pag narating nyo itaas? Oh, di ba pareho silang may itaas? Ikaw, sa tingin mo, ayoko na lang magsalita mga kabisnes kasi that's not my naman forte katulad ng mga utak ng mga to. Hayaan na natin yung taas-taas na sinasabi nila. Hugas kamay para sabihin malinis. Oo nga. Diba ako kahit inusgahan nyo ako nang inusgahan. Bakit? Meron ba akong history? Ha? Bakit hindi mo iano yung sarili mo kung ano yung naikwento mo dati? Ano nga bang naikwento mo dati? Anong history ko? Diba? Inusgahan nyo na nga ako ng lady finger, kung ano-ano. Lady finger? Kami ba? Baliw ka? Kami ba ang nagsabi nun? Na lady finger ka? Kami ba? Sa amin ba galing yun? Tanungin kita, sa amin ba galing yun? Isipin mo maigi,
i-ano mo yung utak mo, refresh your mind. Kung sino ba yung nag-vlog patungkol sa'yo na tinawag kang Lady Finger. Refresh your mind. Kindly refresh your mind. Or baka gusto mong ako pa mag-refresh ng utak mo. Hindi kami yun. Ibang vlogger ang nagsabi sa'yo ng ganon. So bakit kami na naman? Sa amin mo na naman ibabato. Kami na naman ang may kasalanan. Na tinawag kang Lady Finger. Kami na naman. Ako na naman. Si ka-business na naman. Lahat na lang ibabato mo sa ka-business. Oy, sana all ka. Lahat na lang ibabato mo. Lahat ng mga naging pagkakamali mo, lahat ng mga, ano ba tawag dito, ibinabato sa'yo, sa amin mo naman ibabato. Lahat ng mga sinasabi mo, sa amin mo pa rin ibabato. Kasalanan mo, sa amin mo pa rin ibabato. Ano yan? Sino ngayon ang naghuhugas kamay? Kami ba? Si ka-business ba? Obvious na. Viewers na natin dyan ang makakasagot. Di ba, mga ka-business? Ang story ko niyan. Meron ba? Galit na po sa si patalastas Lola. tayo. Sasayaw na to mga ka-business. Ilayo na natin kasi sasayaw na tong ano na to. Sabi nga dati dancer daw siya. Banggit nga to dati, dancer daw siya. E di sana all dancer. Kaya pala ang tigas ng katawan. Dancer pala. Kaya pala ang tigas ng katawan, no? Dancer pala. O, di ba? Bato. Yeah. Delete lang natin mga ka-business. Yan. Bossy. O, di ba? Bato-batuin niyo ako na kawawa asawa mo kasi kabit mo si Rico. Wow, dati nga, di ba? Ikaw, Emerson, ang tinutok sa akin. Ano daw? Talaga? Kaya ka, ukray. Ikaw, mapansinin ka ni Emerson. Yes! Mahiya nga sa ilay mo, ukray. Oh my God! Ngayon ko lang ito narinig mga ka-business. Wala kami ka-ideya-ideya. Na itinutokso pala daw si ka-business sa kanya? Saan ka kaya nakahugot ng kapal ng mukha mo? Sa tingin mo, papatulan ka ni ka-business? At saka yung sinasabi mong kabit mo si Rick Aningat, kayo lang ang nagbabanggit niyan. At may mga viewers siguro nagko-comment niyan. Pero kami hindi. Kasi alam namin foul words yun. Saan ba galing yung kabit? Hindi ba't sa mga viewers? At saka hindi ba galing kay Rick mismo? Tapos amin mo na naman isisisi. Lagi na lang, kami na lang palagi. Tapos ito, maririnig namin sa'yo? Ah! Oh my God. Ala, nag-i-imagine ka, nag-hallucinate ka. Lola naman. Lola, please. Calm yourself. Or, can you mag-isip naman ng tama paminsan-minsan? Kaya, baka naman kasi, baka lang naman eto hindi naman ako nagbigay ng statement na baka lang, type mo si kuya, dati, kaya ka ganyan. No, baka lang, kaya ba ganyan ka nalang kagalit kay, ka-business? Ulitin natin mga ka-business Wow, dati nga, di ba? Ikaw, Emerson, ang tinutok sa akin. Na may relasyon tayo, nakabit mo ako. O, ayan, nandyan. Tiga mo, along kabit mo yung mga video ko. Alam din yan ng admin mo. Talaga ba? Na-issue ba? Bakit hindi namin alam? Kami na ka-business family, hindi namin alam na may ganyang issues. Feeling ka. Ganyan na pala talaga kataas or kahayang ka-feelingan mo? Ganyan ba? Ganyan ka na ba talaga ka-feeling? Kawawa ka naman talaga, Lola. Lagi ka na lang ganyan. No. Please, naman sometimes, konting,
naman sa sarili mo na at least mahiya ka man lang baga sa sarili mo kahit papano. No? Kaysa ganyan daldal ka ng daldal ng ganyan. Ang tanong, natatawa lang ako mga kabis sa sinasabi niya. Dati daw siya ang tinatawag na kabit ni Emerson, no? Sa mukha mong yan, sa tingin mo, yucks. Yucks. Kahit sinong lalaki, hindi ka papatulan. Hindi ka papatulan. Diyos ko, mahiya ka naman, oy. Mahiya ka naman sa sarili mong balat. Mahiya ka, please long. Pinapasa ko sa kanya bawat may nagsasalita na basher. Ako ba mapaggawa? Sabi ko nga sa inyo, kanto kilala kayo. May mga supporter kayo, may mga viewers kayo. So, kung magsalita, i-bash kami ng mga viewers mo, na supporter mo, wala kaming magagawa. Ang magagawa lang namin, hindi namin pinapatulan. Di ba? Ano ka ngayon? Emerson Dino, balat sibuyas? Ano? Ha? Kayo yung mabango? Extra mo pa yung nanay ni mo pa yung nanay ni Clarissa na mabait. Dapat noon yung naisip yun. Dapat nung time na tinitira, winawakwak ng mga tuta mo. Sabihin mo ano pa yung mga resibo na yan. Bakit lahat ng hawak nyo na resibo? Sigurado kayo. Obvious ba? Nanggagaling sa inyo yung sinasabi mong resibo Tanga? Galing naman sa inyo Sumasagot kami sa lahat ng mga, hindi kami katulad nyo paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, hindi kami katulad nyo na gumagawa-gawa lang ng istorya. Kami may basihan. Galing mismo sa mga bibig nyong bumubula sa kakagawa ng issue. Kaya ikaw dapat may basihan ka. Hindi yung ayan na naman, sa amin mo na naman ibabato. Ay, ewan ko na talaga sa'yo, Lola Okray, kung nasaan na talaga ang utak mo, kung di nasa planet, yekok na naman. Ha? Ano magbabase ang mga judge sa mga comment? Doon ba magbabase? Kala ko ba nagre-review ka? Reviewin mo lahat. Ang mahalaga, hindi ko sila kilala. Kilala lang nila ako para i-bash. So, maligas sila. Pakailan ko sa kanila. Di ba? Wala kang pakialam, binabash ka, pero nanggagalaiti ka. Pag may pumapasok na basher sa live mo, pinapalayas mo. Pag lumagpas sa, alam mong viewers mo lang, bilang mong mga team mo, pinapalayas mo yung mga viewers mo. Tanga! Wala ka palang pakialam Hoy, bakit mo pinapalayas yung mga nambabash sa'yo? Ano? May babato ka na naman ba? Tanong. Hanggang kailan ka kaya magiging ganyan? Hanggang kailan mo kaya pananatilihing katangahan yung sarili mo? Charot. So, ayun na po muna mga kabisnes, no? Hanggang dito na lang po muna naman ang ating simpleng vlog ngayong araw na ito. Kasi sobrang haba na rin po talaga ng vlog na to mga kabisnes. Ang sa akin lang, no? Kung nagsasalita man po kami ng ganito, hindi para sa ano pa man. Basta kayo po ang mas higit na nakakaalam mga kabisnes na kami ngayon, kami dito ay hindi po basta-basta na lang gumagawa ng videos nang walang basihan. At higit sa lahat, hindi kami basta-basta na lang naglalabas ng video na walang sapat na pagbabasihan. Kasi, katulad ng ginagawa nila mga kabisnes, wala naman silang sinasabi or pinapakitang daldal lang siya ng daldal. Tingnan nyo to si Okray. Ang nangyayari, nagmumukhang tanga, tangengot, bobo, stupida. Kasalanan ba namin yon? Diba hindi? Kasalanan niya yun mga kabisnes kasi pinagmumukha niya talagang ganun yung sarili niya. So, anong magagawa namin kung yun yung tingin na sa kanya ng viewers? 'Di ba? Yun lang naman
Simple mathematic. Simple mathematic. Simple mathematic. Sana naman kahit papano, okay, di ba nga sabi mo may admin ka sa mga bagay na to. Sana yung admin mo, para hindi ka naman magbukang tanga, ipaliwanag ng maayos sa'yo. Bawat salitang naririnig tulad yan. Yung sa igigiling ko, no? Wala namang sinabing ganung ipapagiling siya. Di ba? Yung admin mo, bobo rin. Hindi man lang niya mag-gets. Ginawang literal yung kahit igiling kayo ng pinong-pino. Try to, kasi, mag-differentiate ba? Alam niyo yung kung ano yung pagkakaiba ng dalawa? Yun man lang sana. Mag-gets nyo. Sometimes, sometimes. Yun lang po, no, mga kabisnes. Salamat po sa pagsama nyo po sa simpleng vlog na ito. Naway nagbigay impormasyon sa inyo, mga kabisnes naming minamahal. Yung mga bagay-bagay at higit sa lahat, no, makapag-ano lang din ako sa inyo, mga kabisnes. I-voice out namin kung ano yung side namin. Alam kong kahit hindi kami mag-voice out is hindi kayo naniniwala sa kanila, pero at least nakita nyo rin yung side namin kahit papaano, mga kabisnes. Yun lang naman yun, simple lang naman talaga. So God bless po sa ating lahat. Please support po unang-una Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV. Syempre po ang channel ng mga kagwangs, mga kabisnes, please support po, and Vera and Lito Official. Ayun lang po na, mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. And again, salamat po. Salamat po dahil hindi nyo po kami iniwan, hindi nyo po kami binitawan. At higit sa lahat, salamat po. Sana sa gagawin naming pakikipaglaban, samahan nyo pa rin po kami, mga kabisnes naming minamahal. At sana po hindi nyo rin po kami bibitawan at iiwan. Ayun lang po, sapat na po sa amin ang inyong pagtitiwala sa buong Kabisnes Family. Yun po, yun ay magiging sapat ng magdadagdag ng lakas sa amin. Salamat po, mga kabisnes, at God bless po sa ating lahat. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, business ka business. Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan,
upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtuloy.